Mag-isa lang akong nangungupahan sa isang maliit na bahay. Kakalipat ko lang ngayon at nag-aayos ako ng mga gamit. Ginutom ako kaya naisipan kong bumili na lang ng lutong pagkain sa tapat ng inuupahan kong bahay. Nang makapunta ako ay titig ng titig sa akin ng isang babae nagbabantay sa karinderya. Medyo nasa 40s na siya at mukha namang mapait. Ale, pabili naman po ako ng isang order ng kanin tsaka 2 okoy para ulam po. Pahingi na rin po ako ng sabaw. Salamat po. Sabay upo ko sa isang upuan na naroon. Talagang napagod ako sa paglinis pero sulit naman dahil napakalinis ng inuupahan ko. Yung huli daw kasing lumipat ay hindi maayos sa bahay. Sobrang bargas at dumi. Yung parang nasa squatter lang. Nagdadalawang isip pa nga akong kunin tong bahay na to kasi napakasungit ng landlady. Ito na ang order mo. Teka, Iya. Ikaw ba yung bagong lipat dyan sa tapat? Tanong ni ate. Opo. Kakalipat ko lang ngayon. Ako nga po pala si Melay. Ang ganda po pala ng area nyo rito. Sabi ko na lang habang nagsisimula ng kumain. Nakatitig lang sa akin si ate. Pero kinakausap niya naman ako. Hindi naman pala siya mataray. Ako naman si Yuning, pero may alam ka ba na tungkol dyan sa bahay na nilipatan mo? Tanong sa akin ni ating Yuning. Umiling na lang ako sabay ngiti. Hindi po eh. Bakit? May history po ba ang bahay na yan? Tanong ko sa kanya. Ay Melay, dapat bago ka lumipat ay inalam mo muna kung sino ang huling tumira o kung anong klase meron ang bahay na yan. Mahirap na, di ba? Tumingala ako sa kanya at nagtatakang bakit ganoon ang tanong niya. Bakit Aling Yuning? Ano po bang meron sa bahay? Wala rin naman po kasing nabanggit sa akin ng landlady na si Mrs. Torres. Banggit ko sa kanya. Siyempre, hindi niya babanggitin sa iyo yun. Alam niyang pag nalaman mo ang tungkol sa bahay ay hindi mo na ito upahan at mananatili na namang bakante yan. Bukong pera pa naman niya si Miss Torres, palibasa matandang dalaga. Pero ang totoo, ilang taon nang walang nangungupahan dyan. Kaya nga nagulat ako bakit bigla ka na lang sumulpot at sinabi mong ikaw ang bagong nakatira dyan. Ang akala nga namin habang buhay nang walang titira dyan. Pero alam mo ba na karamihan sa umupa dyan ay linggo lang ang itinatagal. Ang totoo niyan, ang huling tumira dyan halos 2 araw lang ang itinagal. Hindi kinaya ng mag-asawa ang nangyayari. Ako nga at ibang tindahan dito, pagsapit ng alas 5 ay nagsasara na kami. Dahil ayaw naming makakakita ng kung ano-ano dyan sa bahay na yan. Pero hindi ang bahay ang totoong may problema, kundi ang punong yan na nasa tabi ng bahay. Nakikita mo ba ang napakalaking puno ng balete na yan? Opo. Bakit nga ba hindi ko napansin yan? Siguro dala na ng gutom at pagod ko nung naghahanap ako ng mauupahan. Ayokong takutin ang sarili, kaya matapos kong kumain ay nagpaalam na nga agad ako at bumalik na sa loob ng apartment. Mukha namang normal ang unang gabi ko sa pamamahay na yun.
Pero akala ko lang pala, doon pala mag-uumpisa ang kakaibang pangyayari. Minsan sa gabi, may bigla na lang kumakatok. Pagbukas ko ay wala namang tao. Puno lang ang nakikita ko. At mga katabing bahay na nakasarado ang bintana at pinto. Marami pa. Pero merong pangyayari na hindi ko makakalimutan. Gabi na noon, kauwi ko lang galing ng trabaho. Nanood ako ng TV na may biglang kumatok. Pagbukas ko ay isang misteryosong babae. Ang napagbuksan ko, nakangiti siya sa akin. Magandang gabi. Ako nga pala si Matet. Ikaw ang bagong lipat, di ba? Opo, ako nga. Tuloy po kayo. Pagaan niya ako sa kanya. Hindi ko rin alam kung na-hypnotize mo ba ako at gano'n na lang bigla ang nasabi ko. Hindi ko pa siya kilala kung sino siya. Nangiyaya ko siya na pumasok sa bahay. Ang sagot niya kaagad sa akin ay, hindi na. Kaya lang naman ako pumunta rito para ibigay sa ito. Sabay abot ng isang box. Hindi ko sana tatanggapin. Unang-una hindi ko naman siya kilala. At bakit may ganong regalo siya sa akin? Kinalaunan ay napilitan na nga akong tanggapin ng box na maliit. Buksan mo, utos niya. Kailangan po ba ngayon na talaga? Tanong ko sa kanya. Oo. Sabay dahan-dahan kong pagbukas na. Halos manlaki ang mata ko at mamanhid ang ulo ko dahil sa nakita ko sa loob ng box. Isang dumudugong labi at isang tenga ng tao. Inuuod pa ito. Napataas ang ulo ko at namarinig ko nakakatakot na pagtawa ng isang babae sa harap ko. Yan ang bagay sa mga tsismosa. Dapat tinatanggalan ng tenga at bunganga. Aalis na ako. Kung may kailangan ka pa ay puntahan mo na lang ako sa puno ng balete. Sabi niya habang nagiging isang hangin. Habang habol tingin ako sa babaeng nakausap ko, ay unti ko nga nakita ang figura ng isang hugis ng tao sa banda ng puno ng palete. Madilim kaya hindi ko masyadong maaninag. Bumalik ang tingin ko sa box at nakita naman ang ulo ni Miss Torres na tumatawa pa habang magulo ang buhok. Hindi na rin ako lumingon banda sa may puno ng balete. Kasi natatakot ako na baka sa susunod, ang makita ko ay ang sarili ko na nakagapos sa puno ng balete.